sidong ilan, insali-sali tuman. Ang pagtahak sa nakatagong barangay ng Villabelen mula sa munisipalidad ng Kapalonga ay tila pagtuklas sa nakatagong yaman na dapat ipagmalaki sa bawat bayan. Halina tuklasin ang masaganang kultura ng baryong nakakubli sa sentro na nagtataasang kabundukan. Ang pinakamalapit na ruta na aming dinaanan ay ang pag-akyat sa matarik na bundok ng Kagintian, na kung saan matatalim at matatalas na bato ang sumalubong sa aming mga hakbang. Kakambal din ito ang madulas na daan at masukal na kapaligiran. Matatagpuan sa hilagang silangan ng Kapalonga ang barangay ng Villabelen. Ayon sa 2020 census, ang populasyon nito ay binubuo ng 602 mga tao. Ngunit pagpasok ng taong 2025, humigit kumulang 900 ang naging populasyon ng barangay. Ito ay pinamumunuan ni Punong Barangay Rodel B. Crisolo. Kung titingnan, tunay ngang malayo sa kabihasnan ang lugar na ito. Ngunit kung ang usapan ay ang pagkakaroon ng masaganang kultura, hindi naman ito papahuli sa pagbida. Isa sa una naming kinausap upang malaman ang kasalukuyang estado ng pamumuhay ng mga mamamayan ng Villabelen ay si Kagawad Erlinda Dardo Roja. Saan po kayo nakuha po ng mga necessities niyo po? Like yung tubig po? Ang barangay ay mayroong water system na ito ay iminiminti ng barangay taon-taon. At ito rin ay nililinis tuwing kada buwan para masiguro na ang inuming tubig at na ginagamit ng barangay ay malinis. Ay, ito rin po pala yung proyekto. Paano niyo po na-preserve o napapanatili po yung ganda po ng Villabelen? Ay may ang aming barangay, kung mapapansin ninyo, may tuwing Sabado mayroong paglilinis ang buong sanggunian. At sa tabing ilog naman, para ito ay manatiling malinis, hindi namin pinapuputulan ng kahoy ang mga tabing ilog. At saka yung mga nagsisipaglaba, inaano din namin na huwag magtapo ng mga basura dun sa ilog. Yan ang inaano namin na huwag, mayroon kaya kaming ordinansa na bawal magtapo ng basura sa ilog. Ang ganda rin pong ordinansa niyan. Kasi po parang kung sa ibang lugar po, since modern na nga po, nawawala na po yung ganda ng natural na itsura po ng na lugar. Ano po yung pangunahing problema po ng barangay niyo? Ang pangunahing problema talaga namin ay yung sa kalsada. Yung papuntang Purok 5 ng Barangay del Pilar. Dahil yan talaga nakaano yung aming ang pinaka namin yan ay mabuksan talaga yung kalsadang yan para kami na mga taga Villabelen ay mas lumapit sa lugar kung saan sa Santa Elena. At yan ang pinakamalapit na bayan sa Barangay Villabelen, na andyan din yung mga pasilidad na halos kung may sakit ang mga tao dito, malapit, yan madadala. Unlike sa Kapalonga na malayo. Kahit ito'y sakop nga ng Kapalonga, pero mas malayo kami doon. Ay sa Santa Elena, malapit kami. 1 oras lang, kahit sa Bulala, naandun na kami. Ang pinakaano pati dyan, naandyan din yung mga eskwelahan, yung mga paaralan, yan may college sa na mas malapit na at ang mga estudyante dito, karamihan ng mga nasa high school din ay nasa Rizal. Kaya ang pinaka problema talaga namin ay yung kalsada, na para makalusot kami diyan sa papuntang San Lorenzo nang lumapit yung aming daanan. Dahil kung yan ay maganda, mas mapapadali yung paglalabas ng kalakal, mas mapapadali yung pagpunta ng mga kabataan sa eskwelahan, at mas maganda
na mabuksan din yung aming kagintian dahil meron diyang isang magandang tanawin na pwede naming magawa ng isang ano baga na kumbaga sa ano ay may tourist destination ang Villa Belen. Bilang isang mamamayan po ng Barangay Villa Belen, paano po yung pamamalakad po ng kapitan niyo? Ang pamamalakad ng aming kapitan ay maayos. Maayos siya sa ano at mayroon siyang transparency sa bawat isa sa amin na andun yung pagkakaisa kaya sa amin sa kunian. Na andun din yung kanyang taus-pusong paglilingkod na ginagawa niya talaga yung kanyang tugtulin bilang isang tunong barangay. Kumbaga sa ano magulang siya kaya yung pinakamagulang ng barangay at yun ay nagagampanan niya ng buong husay. Gaano na po siya katagal na kapitan po dito sa Barangay Villa Belen? Ay matagal na, halos nasa mahigit na siyang 10 taon at patapos na nga yung termino niya ngayong ano, dahil 3 termino lang naman ang nanunungkulan sa bawat na. Since nabanggit niyo na rin po na 10 taon po, paano po yung nagawa niya pong pagbabago dito simula po nung naging kapitan siya? Maraming pagbabago yung mga, lalo na sa mga kabataan dahil pinatutupad namin talaga dito ng may instruksyon sa mga kabataan na andun yung pag alas 9 dapat nasa loob ka na ng bahay at kahit dun sa mga ano, na andun yung pagpapatupad ng maayos dun sa mga kabataan. Lalo na kahit sa aming mga matatanda may kurpi pa rin. Kaya maayos yung kanyang ginawang mga bata, yung mga ordinance na ipatutupad niyang maayos sa aming barangay dahil nadisiplina niya yung kumbaga sa ano, may pagdisiplina doon sa mga mamamarangay. Yung pantay-pantay din na pagtingin niya. Napansin ko lang din po, parang naiba nga po yung ano nyo kasi may curfew din po yung mga matatanda po. Anong oras po ito? Alas 10. Ano po yun? 18 pataas po. Bawal na po sila lumabas ng bahay. Pwede naman yung katulad yung matatanda na talaga hanggang alas 12. Pero yung nag-aaral ay hindi ka pwedeng ano, pag sapit ng curfew na andun ka na sa ano, bahay. Ano po yung easy limit test? Yung kabataan, yung aming elementary ay dapat alas 8 na sa bahay na. Tapos alas 9 naman yung mga high school. Yung mga alas 12 pa yung matatanda. Yung matatanda na dapat na ano na din at inuhuli din dito at pag ikaw ay nahuli na na paggala-gala, pinagagamas ng 2 oras. Marami kaming nakuhang impormasyon tungkol sa Villa Belen matapos naming makapanayam si Kagawad Doroha. Masigla kaming sinamahan ni Kagawad na ikutin ang Villa Belen at ipakita ang kabuhayan nila rito. Isa na nga ang pagbababuyan na kanilang pinagkakakitaan at pinagkukuhaan ng pangunahing pangangailangan. Ang inahing baboy na ipinakita sa amin ni Kagawad ay ang pinagkakakitaan ng isang pamilya. Dito sila kumukuha ng pantustos sa kanilang pangangailangan. Tulad nga ng sinabi ko na ang pag-aalaga ng baboy ang isa sa pangunahing kabuhayan nila rito, nasaktuhan namin ang punong barangay na si Kapitan Rodel Crisolo na inihahanda ang isang baboy para ito'y itinda sa merkado. Hindi na rin namin pinalampas ang pagkakataon na ito upang siya ay aming makapanayam. Ano po yung pinagkaiba po ng Barangay Villa Belen po sa pamumuhay po kaysa po dun sa ibang barangay? Halos naman sa kabuhayan, halos pare-parehas naman kami. San Antonio, Aurora. Halos pare-parehas kami ng kinabubuhan siya. Hindi namin kami makasap. Pero ang katimpalan, mas ganun pa rin ang gabag na lang sa barangay namin. Kaya parang malulong kami. Dahil ang mga may disiplina talaga. Sumusunod sa barangay. Kaya laging maayos ang aming hanap buhay. Iwasan yung mga paglalakaw. At saka yung pag-alaga ng mga hayop, disiplina din ka sinisipag yung mga barangay namin na magsipagtanim dahil walang nalinira ng tanim. Kaya siguro tinatawag namin para sa mga barangay.
paano niyo po napapanatili po yung kagandahan po ng Villa Belen? Kasi po, dun siya sa iba pong barangay, since nagiging modern na po, parang yung kalikasan po, di na po nila napapansin or napuputo na po ng mga puno. Kasi po dyan po, yung sa hilo po dyan, parang na-preserve niyo po eh. Talagang yan ang bawal dito eh. Kahit nga yung mga pangbahay, talagang sinisigurado namin na puputol sila ng mga pangbahay, talagang piling gamitin para hindi nga magsaya yung mga puno. Bukod sa ron kami na din na may programa din na tatalikan ng mga puno ng kahoy. May aktivite ng sanggunian. Kaya yun mga pa sila yung mga barangay namin ang talagang maayos pa ang kabakuyan dahil nasa susuporta namin. Una ulit, sabi ng ilog, pinabawal ko talaga ang pagpuputol ng kahoy dyan. At yung kahoy ito ng putulan. At saka yun ang mga komitiba, talagang ginagapan nila yung gasolina. Kaya nababantayan namin yung ating mga kalikasan. Dahil sa suporta ng bawat isa. Ano po yung kakulangan po ninyo dito po sa Barangay Villa Belen o need pong baguhin po? Siguro ang kulang sa amin dito, school. Malayo pa yung dito sa Pangitang imbes sa mga museum. Makabiligyan kami, gusto namin mapunan. Sa kakulungan naman sa yung tulay sa kayong kalsada. Hindi lang naman ang pangalan dito. Dahil sa mga grupo naman, ang mga ito. Mas magpapalaro ko din ang tista na pagkaroon na rin ako. Kaya yung mga karnan dito, akala mo na rin sa tista. Po yung pinakapangunahing problema po na kinakaharap po ng barangay? Siguro yung problema namin kinatagyan ito ang barangay. Sa mga pasura sa kayang aso. So yun talagang nagdarugan na kung dahil sa hindi appropriate yung lakas. Kung sakali na kami mag-i-equip na rin tayo tayong makasuhan. Hindi namin maikatipag ng maayos. Dito naman sa basura, hindi naman yung kita din nga tao. Wala naman kami nag-feel na pwede yung paglagyan. Yun ito na kami mula dito yung sa barangay. Bilang punong barangay po ng Villa Belen, ano po yung mensahe niyo po sa nasasabutan niyo? Yung tuloy-tuloy lang sila sa mga pagsunod sa mga susunod na sanggunian. Hanggang maging pasawan para maging maayos yung barangay. Panatuloy yung katahimikan. Makilala ang barangay natin na sa lugar na malunis, sigurado at Salamat po. Tunay ngang ang mamamayan ng Villa Belen ay may pagkakaisa dahil sa disiplina. Ang mga natatanging katangian ng baryong ito, hindi lang sa mismong lugar, kung hindi pati na rin ang mga tao, ay tunay ngang kahanga-hanga. Kung may nag-aalaga ng baboy bilang kabuhayan, mayroon din namang mga nagtatanim ng palay o mga nagsasaka. Isa rin ito sa mga pangunahing pinagkakakitaan nila. Sa usaping agrikultura, isa ito sa mga sektor na malaki ang gampanin sa pamayanan at ekonomiya. Kung walang palay, hindi kumpleto ang hapagkainan sa bawat bahay. Ang buong pangalan mo? Yun lang. Dadala ka tutong buko dito sa butik. Jolito ako si Jolito. Doroha. Doroha po. Ay, kaano niyo po si Minda? Ay, Minda Doroha. Ano niya rin po? Tinatanong ka lang kung ano mo kung tuturo mo. Saan? Kayo po, ano po pangalan niyo? Sino? Ako? Opo. Ay, tutoy na lang. Tutoy ano po. Hanggang sa Santa Elena, mayroon pa kami doon kabaongan. Duruha din ako. Ano po yung natapos niyo? Ako ay hindi ako nakatapos. Kaya ako ay andito sa tubigan. Ito po ba yung pangunahing pamumuhay? Marami to. May sanyog, may sapalay. Kung gusto mo, may saabaka pa. Ano pa? Ano po yung tabaka? Yun. Ako. Yung binabatak ng tao. Hindi pa kayo nakakita noon. Saan? Meron po nag-ano nandito? Oo. Ang dalahan ay ng bandala sa Gisikan.
hanggang sa labo. Yan. Saan po kayo na nag-gagalabuhuli? Diyan lang sa aming mga nyugan. Oo. Ngayon, hindi pwede ngayon at hindi nakakatuyo ngayon at tag-ulan. Ginagawa lang ang bandala pag tag-init. Dahil ng Marso, Abril, Mayo, hanggang Tinanong din namin sila kung magkano ang kanilang kinikita sa pagsasaka. kulang din. Hindi naubra sa amin at sa dami namin. Baka ako'y tanungin mo kung ilang kami ay baka magtaka ka. Ilan po kayo? Ha? 17 kami. Oo. Anak lang yun. Anak nga lang yun. Pera yung pag-asawa, si Bibi. Oo. Pero wala naman ha. Kukuha na kami dyan, aanin na kami. Yung iba ay may pamilya na. Ganito rin po yung Ay, iba-iba ang trabaho no. Nasa Maynila, nangangalat. Tagaktak man ang pawis at ngalay na sa pagtatalok, nakakatuwang isipin na positibo pa rin at nagagawa pang magbiro ni Kuya Totoy at Kuya Julito. Pangupat nga. Ang ibig sabihin, tigkakabaka ka eh. Walang hiya. masama po yung maraming asawa. Dalawa sana eh. Naglaho yung isa. Nagputi natin kapit-bahay. Yan ang hirap din ng mabait. Nangagawan. Kapit-bahay. Binaya ko, tabay na punta na sa kapit-bahay ay. Natapos ang kwentuhan namin ng may tawanan at puno ng kaalaman. Sa hindi naman kalayuan, nakita namin si Kuya na kagagaling lang sa pagsasaka. Hawak-hawak niya pa ang kanyang kalabaw. Hindi na rin namin napigilan ng aming mga sarili na siya ay tanungin tungkol sa kanyang pamumuhay rito. Ano po yung pangalan? Ito po yung pangunahing hanap buhay. Pagkupa po. Ano po mas mahirap sa dalawa? Sarili niyo po itong kalabaw? Natutusan naman siya yung mga gastusin. Dala na rin ng kuryosidad, humingi kami ng permiso kung pwede bang sumakay sa paragos ng kanyang kalabaw. At siya naman ay pumayag. Na ano po yung Mawawa ka lang po dyan sa kami. Remedy pala yung kalabawat ko. Natito ka mo rin ko. Ang pagsakay sa paragos ay talagang nakakatuwa at isang magandang karanasan. Nagpasalamat kami kay Kuya at nagpatuloy na sa aming pagdodokumentaryo. Habang kami ay naglalakad, nasaktuhan namin si Tatay Wilfredo Bello. Humingi kami ng permiso na siya ay makapanayam. Ito pong tao po. Nagsimula na nga ang panayam namin kay Tatay Wilfredo nang masigla niya kaming pinaunlakan sa kanyang bahay. Ay, saan po yung ano po? Yung nag-uling po kayong kahit mayroon pa po kayong bundok po na pinupunta? Meron. Ano naman po yun? Pwede po siya. Kaya po, sa gobyerno po, inaalaw po nila yung pag-uuling. Eh, hindi man yun gawa na sa mga nyugan yun. Ah, Hindi yung bawal. di ba yung bawal? May sarili po ba kayong? Meron. Ay, din po sa pag-inyugan po, ano po yung pinakang proseso po doon yung hanap buhay niyo? Ito yan. Pag madali, gusto mong madali, binubuo lang. Pagkakawit, papalawan, dadali na dito sa
Yun sa pagkukupra naman. Mas matagal yun. Masagal po yun. Gagatungan mo pa yun. Sisig ka mo. Pero pagkukupra din po. Ay, pag mahal. Eh ngayon ay lamang sa buko. Ah. Magkano po yung ano nun, yung bentahan po? Eh dito, 12.30 ngayon yung buko. Isang piraso po. Per kilo. Or per kilo. Oh. Magkano po? 12 pesos. Isang kilo po. Oo, isang kilo. Ano po yun? Para sa inyo? Mababa na po or... Eh ngayon, yung talaga mababa ngayon. Dito na 20. Ngayon ay nagbaba. Mababa. Paano po natutustusan yung mga pangangailangan niyo? Eh, paano tutustusan? May dating na lang naman. Diba, may kargahin. May nag-aabi sa kinabukasan. Dating na lang. Kaya bukas may nagpapakarga sa akin. Hawlingin yun dito. Niyog dito. Paano niyo po binebenta yung mga niyog po na nakakawit niyo? Eh, pag kinawit at napalawang, kakarga niya sa kabayo. Nadalhin dito. May bilihan dito. Ah, Marami ditong namimili. marami po. Ano po yun? Sa iba't ibang barangay din po? Or dito din po? Dito lang yan. Dito nasa 5 ang namimilihan. Ano po yung may mga truck rin po sila? Or Hindi may nakuha talagang truck. may nakakawit talagang truck? Tapos Pinipick up naman sa kanila. galing po yun sa ibang barangay na po. Saan po dinadala yun? Meron pong... Saan? May malayo ay, may sakiyaya. May dalan talagang pabrika sila. So, Mas ano po din, kapag ganun po, mas... Kung idedirekta nyo po yung pagbebenta din sa kanila, mas mura po or mahal? mas mahal. Mas mahal. Kaya lang, hindi ma-identify ang sasakyan. Hmm. Kaya dito na lang. Mm. Doon, kakaunti. Dito lang. Nakakailan po kayo? Kunwari po, nakakawit po kayo, sabi magbubuo po kayo. Nakaka-ilang kilo po? Aba yung kinakapitan ko doon, nakakalimandaan. Ay, 500 kilo rin yun. 500 kilo? Oo. Ang isang buo bagay na mahigit pang isa kaya, pag malalaki. Mhm. Paano po kapag may mga kalamidad o bagyo po? Ay, nung nagbagyo, yan nga nangyari sa inyo. Nalalaglag. Ano po yun na ibebenta niyo? Ay di na, at kung saan ay bugnon. Ah, Mura na tumigas, Mhm. ganun. pag ganun po, Pangit na yun. nababa rin po yung kita niyo po. Nababa, kaya nagmura. Gawa po nung nakaraang bagyo po. Apektado ang mga tao niya na wala nang hanap buhay. Binagyo. Naulian pala ngayon. Inog dito. Ay, paano, nakukuyos din po ako dun sa kaya po, Makapuno. Paano po yung di ba po sa Nyuglan din po yun? Yung Makapuno. Paano po Ay. nagiging ganun yung itsura niya? Eh kung yun, makapal na malambot. Pero nakakapag... Hindi siya nakalog. Nakakuha mo na po kayo ng ganun? Oo. Sa, kunyari po, sa isang puno. Meron Pero po- bihira. Bihira po. Mga ilang puno, kunyari po, 10 puno lang. Talagang merong puno na kuhan, makapuno. Ay, totoo Tanda po. na yun namin. Binibenta niyo rin po yung ganun. Eh, bihira naman. Bihira po. Kahit yung puno ni makapuno, may lalabas din. Apat yun. Dito po, allowed po kayo dito pwede po kayo dito magputol po ninyo. Or depende po din sa menu. Eh, dati may nagbibinta rito. May namimili nito ng mga puno. Yung mga hindi na nabunga, Yun na po yung... Pero, pagputol. nga pa tawag yung Bukol puno. bet, yun na. So, ano po, malaki rin po kayang kitaan doon. Pero siguro, May nag-uuling po dito. no? May nag-uuling po. Meron. Meron. Malayo po dito sa Oo, kasi mga yan. bundok-bundok po. Ako, pag walang ko, nag-uuling din. Power show ang gamit. Power po po. Maliit. Ayun o. Ay, oo nga po. Ano po, para guling po kayo? Ano po mas malaki ang kita? Sa pagninayag o pag-uuling po? Parang pandun. Kailangan sa pag-uuling, dire-diretso lang ang trabaho mo. Ay, yun. Pag yung pabagal-bagal ka, Mhm. talo ka. Sa konsumo lang, Okay. Tapos may gasolina rin po yan. meron. Ano po ba yung mga pangunahing hanap buhay po dito ng mga tao? Kasi siya na nga yan. Pag niniyag Oo. po, pag-uuling, Yan. pag Pagdadanaw. pagdadanaw po, Ganun. yun po. Mhm. Yung may paragos kanina, kanya ito. Ay, sa po. Hmm. Pagdadanaw. Tsaka, may nagbababoy rin po dito. Meron. Marami dito. Maraming na. Matapos nga ang pakikipag-usap namin kay Kuya Wilfredo, kami ay nagpaalam na sa kanya at nagpasalamat sa paglalaan niya ng oras sa amin. Maraming salamat po sa mainit po ng pagtanggap at paglalaan niyo po ng oras sa amin. Salamat din sa inyong dating dito sa aming barangay at kayo ay nagkandak ng
isang magandang interview para sa aming mga barangay. At sana ito ay makita din ng mga kung ito ipopost man ninyo na talagang ang aming barangay, lalo na yung pangailangan namin sa kalsada, makita ninyo na mataas. Salamat ng sobra-sobra sa inyo. Hindi talaga may pagkakaila na may maayos na pangkabuhayan ang Barangay Villa Belen. Mapakobra, pag-aalaga ng baboy o pagsasaka man yan. Dahil kapalit naman ng mga ito ay magandang kinabukasan. Tiyak nga ang alipunan nila ay may natatanging kultura at may yamang malayo sa kabihasnan. Dong ay si Dong Ilay, insali-sali dumay. Dong ay si Dong Ilay, insali-sali dumay. Alamat, handa, rap. Marami ang nangangamba, tayo pa rin ba ang pag-asa ng mundo nating napapalo ng kaguluhan at takong